Meron na naman po tayong matinding balita dito tungkol kay Bitcoin. Ayon po sa isang analyst, mukhang tapos na raw ang cup and handle pattern ni Bitcoin. Isa po itong classic chart pattern na paborito ng mga trader pagdating sa bullish trend. At ang target price, umaabot sa halos $169,000 o humigit kumulang 9.8 million pesos. Pero teka lang, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano po ito nangyari? At syempre, ang pinakamahalaga po sa lahat ay alamin po natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang cup and handle pattern at bakit po ito mahalaga. Ang cup and handle pattern ay isa po itong bullish chart formation. Ang itsura po nito ay parang tasa na may hawakan, kaya tinawag po na cup and handle. Ayan, meron po tayong chart dito na nagpapakita sa cup and handle pattern chart na yan. Isa po itong daily chart time frame ng Bitcoin US dollar na trading pair. Ayan, nangyari po ito kapag ang presyo ay bumaba pagkatapos tumaas. Yan, bumubuo po siya ng rounded base or cup. At pagkatapos ay gumagawa ng maliit na sideways movement o handle bago siya biglang tumaas. Kaya yan po ang cup and handle pattern. Ayon po sa analyst na si Trading Shot mula sa TradingView, natapos na raw ni Bitcoin ang buong cup and handle pattern nito sa kanyang daily chart time frame. At kapag natapos na ang ganitong pattern, kadalasan itong sinusundan ng isang technical breakout. Ibig pong sabihin ay posibleng biglang umakyat si Bitcoin ng malaki. Ngayon ay paano po nabuo ang pattern ni Bitcoin na ito? Ang formation ng cup ay nagsimula pa raw noong January 2025 kung saan ay umakyat si Bitcoin sa taas na $109,400 noong January 20. Pero pagkatapos po nito ay bumaba siya at naabot ang pinakamababang presyo na $74,000 noong April 9. Yan po ang base ng cup. Pagdating po ng May ay bumawi or nakarecover itong si Bitcoin. Umakyat po siya ulit sa halos $111,800 noong May 22. At ito naman po ang right edge ng cup. Pagkatapos ay nagkaroon po ng sideways movement sa pagitan po ng $98,300 hanggang $110,700. Diyan naman nabuo ang tinatawag na handle. Sa panahong ito, bumagsak po si Bitcoin sa ilalim ng moving average na 50. Ayan, 50 days. Pero bigla rin po siyang bumawi at umakyat sa 200-day moving average. Ayon po sa analyst, mahalaga raw ito kasi nagpapakita ito ng strength o lakas sa trend. At ngayon ay natapos na ang cup and handle pattern, may posibilidad daw na magkaroon ng malaking pagtaas. Yan, dito sa ating chart ay yung kulay blue na yan na linya ay yan po yung 50-day moving average. Yung kulay yung kulay orange, yan naman po yung 200-day moving average. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng technical indicators na si MACD. Yan po yung nasa ibabang bahagi ng ating chart dito. Yan, hindi lamang po chart pattern ang basihan ng mga analyst. Tinitignan din po nila ang MACD or Moving Average Convergence Divergence. Dito po nagkakaroon ng tinatawag na bullish cross. Yan, ibig pong sabihin yung MACD line ay tumawid pataas sa signal line. Para sa mga technical traders, ito ay isang malakas na sinyales ng upward momentum. Dagdag pa rito, ang handle po ng cup ay nag-form din ng isolated bull flag. Isa ring bullish pattern. Kaya hindi po katakataka kung bakit sinasabi ng analysis na aabot si Bitcoin sa technical target na $169,000. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang kailangang itaas ni Bitcoin para maabot ang presyong $169,000?
Sa ngayon si Bitcoin po ay nasa presyong humigit kumulang $107,316. Para maabot po ang target na $169,000, kailangan pa niyang tumaas ng 57.47%. Oo mga ka-crypto, higit kalahati pa ang kailangang itaas niya. Pero ayon po sa analysis ay possible raw ito lalo na't may support mula sa technical patterns at saka macro indicators. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng global liquidity or M2 sa galaw ni Bitcoin? Ayon naman kay Julian Beetle, isang macro analyst mula sa Global Macro Investor, may malalim na koneksyon daw ang galaw ni Bitcoin sa global M2 liquidity. Ang M2 ay sukat ng total na total money yan sa economy. Kasama na rito ang cash, checking deposits at saka saving. Ayon po sa data ay umaabot na raw ito sa $94.3 trillion globally. At kung pagbabasihan ang kasaysayan, sinusundan daw ni Bitcoin ang M2 trend na may 12-week lag o 3 buwan na delay. Ayan. Ibig sabihin ay kung tumataas ang global liquidity, malaki po ang posibilidad na sumunod din si Bitcoin sa pagtaas. Ngayon ay meron pong divergence o pagkakaiba sa galaw ng M2 at Bitcoin. Ang sinasabi po ng mga analyst ay may puwang pa para habulin ni Bitcoin ang liquidity trend na yan at yan ang nagiging basihan kung bakit may upside potential pa itong si Bitcoin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan mga ka-crypto, kung totoo ngang aabot sa $169,000 or 9.8 million pesos ang presyo ni Bitcoin, malaking oportunidad ito lalo na sa mga matagal ng hodlers o yung matagal nang naka-hold ng Bitcoin. Para sa mga bago pa lamang sa crypto, baka ito na ang senyales na dapat aralin pa ang market at pag-isipan ang tamang timing ng pagpasok, lalo na sa mga long-term investors. Pero dapat po nating tandaan, hindi po garantiya ang mga technical patterns. Oo, bullish po ang indicators ngayon, pero hindi pa rin ito siguro. Hindi pa tayo nakakasiguro. Laging may risk po ang crypto market, kaya't mahalagang may tamang risk management. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, ang analysis na ito ay magandang gabay, pero hindi dapat ito gawing basihan ng buong investment decision natin. Ang cup and handle pattern ay isa sa mga most reliable chart patterns. Pero tulad ng ibang pattern, hindi po ito perpekto. Ang kagandahan lang ngayon ay maraming factors ang nagtutugma. May bullish chart pattern, may MACD bullish signal, at saka may support din mula sa global liquidity. Kung isa ka pong Pinoy trader na long-term ang tingin sa crypto, maganda po itong tingnan bilang parte ng ating research. Pero kung ikaw naman po ay short-term trader, baka kailangan mo munang hintayin ang breakout confirmation bago pumasok. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.